Darito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoong hatid na GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita! Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na maaring may kinalaman sa 18 dating bodyguards ni Saldico ang banta sa Senado batay sa impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI. At bilang pag-iingat, naka-heightened alert pa rin ang Senado at naka-work from home setup ang mga empleyado nito. May unang balita si Ian Cruz. Kahit naka-work from home ang kanilang mga empleyadong, mahigpit pa rin ang seguridad sa Senado na nasa ilalim ng heightened security alert. Kasunod pa rin niya ng intel na ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag na may seryosong banta umano sa Senado. Kaya dinagdagan ng mga pulis. Sinasala rin ng husto ang bawat pumapasok habang suspendido naman ang pagtanggap ng bisita. Hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. Inusisa si Senator Win Gatchalian kung may kaugnayan ba ang banta sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na noong Lunes ay nasa Senado at hindi nakasalang sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng New Majority. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why out of abundance of caution, we took these steps para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Habang pinaigting ang seguridad sa Senado, ang OSAA nakipag-ugnayan sa intelligence community para malalim na masiyasat ang banta. LICA, PNP, and the Armed Forces. Ano yung nirelay nyo sa kanila? Seeking for to verify and validate yung information ni NBI Director. Sino daw yung manggugulo? Yung 18 ba yun? Yun ba ang nasa specific intel? Hindi, wala akong information on that. No. That's why we're asking the different intelligence community to help us on this information. Sinisika pa naming makuha ang panig ng 18 dating bodyguard ni Ko sa pamamagitan ng kanilang abogado ang si Attorney Levy Baligod. Para naman kay Senador Ping Lacson, ang lumalaki umanong pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas hanggang sa batalyon at regional levels ang dapat alalahanin. Lubhaan niya itong delikado kapag sinamantala ng mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ng Philippine Army, nananatiling nagkakaisa ang hukbong katihan na mission-oriented at dedikasyong magsilbi sa mga Pilipino at pagtiyak ng kaligtasan ng bansa. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Mula pa noong Mayo, nananawagan ng ilang business group sa Senado na ayusin na ang liderato nito para maibalik ang tiwala at kredibilidad sa institusyon. Apektado na raw ang ekonomiya ayon sa isa sa mga nananawagang grupo ng Management Association of the Philippines. Kapag may political instability, hindi raw may kahit ang mga negosyante na mamuhunan sa bansa at hindi may kahit ang mga consumer na gumastos. Nauna na rin sinabi ng Malacanang na may epekto sa ekonomiya ang gulo sa Senado at may mga nananamantala raw para isisi ito sa Pangulo. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga lider ng Senado, kaugnay niyan. Bukod sa mga nasirang gusali, nag-iwan din ng malalaking bitak sa kalsada sa General Santos City ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa kuha ni News Cooper Ralph Bobby Bontigaw, kita ang bitak-bitak na bahagi ng kalsada. Ang kwento niya, nasa kalsada siya nung maramdaman ng lindol. Nagtulungan pa ang mga residente roon para maalis ang isang nakaparadang sasakyan sa mga bitak. Kita naman ang paglakas ng agos ng tubig sa bahagi ng Lake Holon sa Tiboli, South Cotabato sa video ni News Cooper Kim Inares. Napatakbo raw sila nung yumanig ang lindol habang nagkakamping sa lugar. Ayon sa Office of Civil Defense, 45 ang pinakahuling bilang ng mga napaulat na namatay dahil sa lindol. Kinukumpirma pa ito
ng OCD. 630 ang sugatan habang may 17 pang nawawala. Hihiling ng Immigration Lookout Bulletin Order ang kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia para sa head coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Tab Baldwin. Wala po kaming sinasabi na meron siyang liability po dito. Para lamang po magtuloy-tuloy po yung investigasyon, magre-request kami sa Department of Justice na may Immigration Lookout Bulletin Order muna sa kanya. Sinusubukan pa ang kunin ng pahayag ni Baldwin kaugnay niyan. Dumating sa burol ang ilang kapwa student athlete ni Baterbonia at Divine Adili mula sa Ateneo. Ngayon din ang ilang opisyal ng Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission at Department of Education. Ayon din kay Torion, dadalhin mamayang gabi ang labi ni Baterbonia sa Davao kung saan siya nagtapos ng high school. Saka itutuloy ang burol sa hometown ni Baterbonia sa Agusan del Sur. Imbisigahan na rin ng Commission on Higher Education ang pagkamatay ng Ateneo de Manila University student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nakapulong na raw ng CHED ang mga opisyal ng Ateneo nitong Martes. Nagsumiti na raw ang Ateneo ng incident report. Hiningan din sila ng mga karagdagang dokumento para sa kumpletong assessment. Kasala rin ang CHED sa sports stakeholders na panel na layong magkaroon ng komprehensibong pag-aaral sa mga polisiya at practices sa athletes training, team activities sa student-athlete welfare. Sabi ng CHED, hindi dapat nakokompromiso ang kaligtasan at kapakanan ng estudyante. Kailangan daw makamit ang katotohanan, mapanagot ang responsable at magpatupad ang mga hakbang para hindi na maulit ang nangyari.